matibay naman siya. Napipina nga eh. Sir Raymond, anong nagtulak sa'yo para pumunta dito sa Kalumpit, Bulacan? Personal na makita yung item para iwas scam. Tama. Saka nakikita mo ba ito na maganda compared po dun sa ibang mga unit? Yes sir, mas nagustuhan ko ito compared sa ibang napapanood ko sa Facebook. Mas gusto ko to para sa mga beginner. Dahil dyan, testingin na natin, pakita natin kay Sir yung gusto niyang makita. Siyempre, dahil dinayo tayo rito. Actually, may mga dumadayo rito, Sir, marami talaga. Kaya nga nakikita ko rin sa ibang lugar. Meron na po tayong gloves. Ito pala, yung wrench, pangtanggal ng pinakadulo or yung tip ng torch, Sir. Ano? Ito naman yung flux cord. Ano po ito? 0.4 kilos. 0.8 mm ang size. Itong itsura niya. So, meron nabibili nito na 0.9, may nabibili na 1 mm. So, meron din siyang kalahating kilo, meron siyang 1 kilo. So, ang capacity nito is hanggang 1 kilo. Ito naman yung torch niya. Ito yung welding rod holder. Ito na yung pinaka-unit. Okay, taba natin. So, ito po yung manual. So, meron siyang silica gel. Ito silica gel para dyan para hindi mag-moist ang ating unit. Tapos, sa mga ibang mga nakaka-receive ng mga units natin, pag na-receive nyo po, hindi nyo makikita yung eyeglass dito pagka labas ng mga item dito sa box. Nandito po yan sa loob. Kasi hindi kasya sa box eh. Ayan. So, meron na po tayong eyeglass na auto-darkening. Meron na tayong ground. Ayan. So, kompleto po yan. So, kung gusto nyo pong bumili nito, pwede rin. Ito, meron tayo nito. Yung full face. Talagang protected yung mata mo. Yes. Tapos, auto-darkening na rin. So, ang kagandahan, dapat talaga may auto-darkening po kayo. Ito naman, 1,400 pag binili nyo po dito. So, unang-unang nyo pong gagawin, kakabit nyo po muna yung pinaka-flux cord. At ano pa po yan ng papel. Napunitin nyo siya. Tapos, hawakan nyo pong mabuti, no? Nakakapit po dito yan. So, hawakan nyo po muna yan kasi kakawala yan. Puputulin natin yung pinakadulo. Yung roll yun yan ay kakawala kapag binitawan nyo. Ayan. Tanggalin nyo po ito. Kung paano nyo ito tinanggal, gano'n nyo lang dito ikakabit. Okay, supportahan mo rito pa ilalim to, sir. Ayan. Dapat nakahawak ka pa rin sa alambre or dun sa flux cord. Ihilahin mo na siya, hawakan mo na siyang ganyan. Ayan, ano. Tapos kabit mo na to. Ayan. Gawin mo, kung mo naka-curve po yan, sir, didiretso mo yan. Kailangan mo siyang idiretso para hindi ka mahirapan pagka yung ipalalabasin mo na doon sa torch kasi yung pinakabutas ng torch natin is 0.8 nga, manipis or maliit lang. Pagka yung pinakadulo nito hindi siya straight, pwedeng sumagko, mahihirapan siyang lumabas. Yung 1 mm pwede rin dyan? Pwede rin yan, sir. Ito, so ito, paluluwagan mo to. Yan. Tapos ito po, natatanggal to. Yan, ganun mo lang siya. Ito 0.8 yung nakalabas kasi 0.8 yung gagamitin natin. Pag 1.0, babalik mo lang yan. Ayun o, 1.0, may nakalagay na 1.0. So 0.8 yung gagamitin natin, yun yung lalabas natin. Tapos balik lang natin to. Kasi pwede siya hanggang, ano nga eh, hanggang 1.0. Pasok natin doon sa kabila. Yun. Tapos tutulak lang natin. So pagka tinulak natin, hanggang doon sa dulo, makikita na natin siya. Actually, pag nakapasok ng ganyan, pwede mo na siyang ibang gano'n para umipit siya. Ayan. So okay na siya. Tapos, so okay na, nakakapit na siya, no? Baka mo lang siyang ganyan. So pagka nakalabas na yung wire na ganun, sir, ayun, may wire na po dun sa pinakadulo. May butas din dito. So may guide naman yan dun sa dulo. Pag ganun. Tapos twisting mo siya na, ayan, oh, kakapit na siya. Tapos ito naman yung pinaka para supply ng switch para kumonekta sa electronics. Pag ganun. Tapos ito naman yung pinaka ground. Ganun lang din. So pag flux cord yung gagamitin niyo, ganyan ang setup. Pero kapag ang gagamitin mo ay ito, welding rod, pansinin mo, sir, positive negative to eh. Yung ground nasa positive, yung torch nasa negative. Pag gagamitin mo welding rod, etong welding rod dito. Ay dito. Sa positive. Oo, sa positive. Ito naman lilipat mo doon sa negative. Sasaksak natin sa 220 volts. Ito po yung power switch sa likod. Turn on. Yan. Pagka-turn on mo yan, magbo-blower na siya para hindi masyadong mabilis uminit yung unit natin. Pagka torch yung gagamitin mo, MIG. Pagka welding rod, itataas mo siya. Dapat ibababa mo siya. Okay. Tapos pipindutin natin to. Makikita mo, yung ating flux cord, iikot siya. Yun. Kaya lang natin lumabas. Una, mabagal siya. Maririnig mo, bibilis siya pa habang nakapiga ka. Ayan. So may delay siya. Hindi siya biglang aarangka ng gano'n. Ayun.
So lumabas ng maayos. Tapos pagka medyo parang mahaba yung lumabas dito, kailangan mo siyang paiklian eh. Yan, medyo ibaba lang natin siyang ganyan, tapos i-unroll natin. Manual. Para hindi sayang. Yung iba kasi pinuputol ka agad eh. Oh, sayang. Sayang. So, ganyan lang siya. So, testingin na natin mga kaibigan. Tingnan natin kung makakapag-welding tayo sa pamamagitan nito. From 40 up to 200 amperes. So, mag-welding na tayo. Try natin mga 80 muna. Yan, try natin. Tingnan natin kung mapapagdikit natin tong dalawang bakal na to. Hindi naman din ako welder eh. Kumbaga natututunan ko ito sa YouTube. Yung iba ang ginagawa, tinatanggal to. Ayan o. Para mas kita mo yung wini-welding mo. Pwede naman yun. Putas. Masyado yata makapal. Tabaan natin. Lakas yata. 60. Kita mo siya, nilalabang ko siya. So yung ganda ng pag-welding mo, nasa sayo na yan. Nasa diskarte mo. Tulad ako, magalaw yung kamay ko. Maliliit lang din pala yung flux niya, no? Oo. Hindi, nasa diskarte sir. Nasa paraan ano. Kasi ako, hindi naman ako welder talaga. Pero based na nakikita ko nga. Ganyan o. Yan yung welding niya. Tapos tingnan natin kung ano siya. Kung matibay. Yung pagkaka-welding. Pwedeng nakakabit yan, pwedeng hindi. Depende sa diskarte mo sir. Ako, mas gusto ko yung wala yan eh. Para kita yung ano. Oo. Pero iwasan mo lang na dumikit. Kasi nga, ano siya. Ibay naman siya. Napipina nga yun. Diba? Napipina yung ano. Matibay siya mga kaibigan. So, depende lang talaga sa ganda or depende sa technique mo kung gaano kaganda. Kasi ako hindi masyado maganda yung gawa ko. Pero kung sa tibay, sa dikit, ayun, nakita mo, bumabaw ng ganda sa ilalim. Sa ilalim. Ikaw naman, sir. Dapat nakapindot ka. Hindi mag-i-spark yan pagka hindi ka pipindot. Sige. Yan yung hinang niya. Oh. Ngayon sir, tingnan mo ha. Ang ano natin, amperahin natin 60. Taasan natin sa mga 200. Pagka, ang napansin ko dyan, pagka mababa yung amperahe, manipis. Manipis yan. Pagka mataas yung amperahe, makapal. Sige, subukan mo. Makapal yung labas. Pero mabubutas ng konti yan pagka malakas. Subukan mo dito. I-welding mo dyan, makapal yung labas niyan. Sige, subukan mo dito, sir. Dito. Para hindi masyado mabutas. Medyo makapal. Kung ano, maganda. Having tested, ano yung masasabi mo? Ano yung na-experience mo? Yung totoo. Bali sir, sa akin, maano naman siya, maganda gamitin, tsaka madali matutunan. Hindi siya masyadong madikit na katulad ng stick na yung welding rod. Pag beginner ka, panay dikit ng dikit eh. Oo. Ito madali diplahin. Oo, saka yun nga, pagka parang dumidikit-dikit, ganun mo lang, ano? Sa talaga madaling-madali Saka pagka na, ano naman siya, hindi mo napindot, maubos naman yung filament. Oo. Oo. Para siyang ito yung pinaka-pillar. Ito yung, actually mga kaibigan, yung iba kasi akala nila na, kasi merong kasing ganito sir na merong gas. So iba kasi yung quality nung gas, nung may gas, iba yung quality nito. Yung quality nito is yung parang nagwe-welding rod ka rin. Pagka yung talagang ano nagawa mo yung pinaka parang natapos ka dun sa isang ano mo linya, may flux din yun sa ibabaw. Parang may babakbakin ka rin. Parang welding rod. Kasi yung pinaka flux nito nandito sa flux cord nga mismo. Yun yung parang protection niya doon sa wini-welding mo.
Doon kasi sa gas, doon sa mismong gas, ang pinaka-protection niya or yung pinaka-shield niya, yung gas. Wala ka ng flux na babakbakin. Pagkatapos nun, malinis na. Malinis na. Ang kaibahan lang nun, mas mahal yung ano mo, yung gamit mo ron kasi may gas ka. Meron kang container ng tangkay. Every time nagagamit ka, kailangan mo nun. May gas. Dito, matipid siya kasi wala ka ng gas na gagawin. Yun nga lang, mag-aano ka lang ng konting linis. Oo. Yun. Pero madali naman dahil kaya naman ano yun ng grinder. Masasabi ko talaga na maganda siya, tapos especially madaling matutunan para sa mga beginner. Ayun. Katulad ko, hindi naman ako welder, beginner lang kami. O yan, so pero nakapag-welding si Sir, ano, kahit na beginner. So yan mga kaibigan, sa mga may gusto nito, 6,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery. Lahat ng nakita nyo dito kasama na. And syempre, pagka dinideliver namin sa inyo, bago namin i-deliver, tinitesting talaga namin. So maraming salamat, Sir. Ingat sa biyahe, pabalik sa inyo. And yun na nga. Anytime po pwede kayong pumunta Monday to Friday, 9 AM hanggang 3 PM. So maraming salamat po.